Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pag-aalala po ating ngayong umaga ay ang hango po sa Marcos 13, 8:9. Naayon po dito sa Marcos 8, kasabi po dito na sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dakot at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap, katulad ng naranasan ng isang mga anak. Sa 9, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isinasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, hagupitin sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa gobernador at mga hari dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magtotoo sa kanila. Dito po, sinasabi dito sa Marcos 8 na talaga po yung mga dako po yung mga pagwakas po, yung mga kahirapan na pag-uusig natin, ito po yung mga paglindol, yung mga laban-laban, ito po yung mga pag-uusig na talaga nangyayari, talaga mga hari sa hari, nangyayari po sa mga kaharian, bansa sa bansa, nangyayari po paglindol, mga sakuna, mga taggutom na naranasan natin, mga epidemya, mga pandemic na nangyayari po, yung mga sanhi ng mga taggutom sa mga tao. Ngayon po yung mga kahirapan na nangyayari po sa atin. Ito naman po sinabi po dito sa Lucas 12:11-12. Sinasabi po dito na kapag kayo'y dinala nila sa sinagboga o sa harap ng mga pinuno at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipinagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sa 12, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu ng Santo ang makapaturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Sabi pa po dito, kapag tayo daw ay sa mga Hudyo, sa kapulungan, tayo pa yung kinakailangan tayong magtiwala sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang mangingibabaw sa atin at siyang magagabay sa atin upang tayo po, kaya wala tayo kinakailangan kahit isa kang mananampalataya ay huwag kang matakot na magsalita sapagkat ang gabay ng Holy Spirit po, Espiritu Santo ay narito sa atin kahit po ay gagabayan upang alam natin ang ating mga isasagot kung paano ang Diyos sa atin ay gagabay na nandyan siya upang tayo ay gabayan, alalayan sa kung ano man ang mga haharapin nating mga katanungan at ang ating masasagot sa mga katanungan. Gawa po at sinasabi rito na kung nasaan ang pagtitiwala ng isang tao sa pananampalataya, ayun po ang ating maging basihan. Ang Diyos ay buhay, tayo ay gagabayan po, patuloy tayong alalayan sa ating mga problema, kung ano man ang mga darating, mayroong mga paalala. At hanggang sa uli po sa pagkaan nito, nariyan siya upang tayo alalayan. Maraming salamat po. Ako po si Christopher Ross ng Tribes Bicol. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po.